Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jukri, magsasagawa ng ikapitong pagbabasa ng tarot card at pipili po tayo ng isa sa grupo ng akong tarot card ngayong araw na to at ngayong umaga na to upang malaman po natin ano po ang ipaparating sa atin ng aking card. Kukuha po tayo ng card mula sa ating grupo ng card at piliin po natin ang isa sa mga ito. Kapili na po tayo ng card at basahin po natin kung ano itong card na to. Ang napili po natin ay ang number 1 card, The Magician. Dito po makikita po natin na isang lalaki at meron pong sa harapan niya na mga bagay. Nandiyan po ang tinatawag nating kalis o chalice at sinasabi po sa atin ang number 1 na magician, our holy magician. Walang iba kundi si Jesucristo, ang ating Panginoon. Siya po ang sa Bible ay mababasa natin na talagang maraming ginawang kung tawagin natin ay magic ba yun o talagang napaka holy ng ating si Jesucristo. Sapagkat nagawa niya na pagalingin ang isang bulag at nakakita ito. At si Lazaro din po napatay ay nabuhay na maguli. At meron din pong isang babae na matagal nang dinudugo ay naayos ang kanyang katawan at nawalan ang sakit nito. At ang tayo po ay makaka-relate, lalong-lalo na po ako na isang magiinom. Huwag naman po sana tayong masabihang maglalasing, ay ang ginawa niya ng tubig ay ginawa niyang alak. Yan po ay talagang napakalaking magic. So ang sinasabi po ay si Jesucristo ay isang holy magician. Yan po ang ating kita na unang card na binabasa natin ngayong araw na to. Ang mga pwede nating makita sa card na ito ay talaga pong napakaganda sapagkat malinaw po. Ang nasa likuran ng laking to ay halos lumiliwanag. At posible po na sa ngayong year 2025 ay malalaman natin na ang mga inventor ay dadami po sila at makikilala sa buong mundo sa panahon ngayon na taong 2025. So makikita po natin ang magic wand hawak ng taong ito ay talaga pong gagamitin ng ating mga Pilipinong inventor na talaga makilala na po sa buong mundo. Ang mga siyentipiko ay makikilala na rin. Mga Pilipinong siyentipiko makikilala na rin sa taon na ito, 2025. Sapagkat sila po ay mabibigyan na ng pansin at mabibigyan na ng pondo ng pamahalaan para sa malaliman at malawakang pananaliksik upang ang mabiyayaan ang bansang Pilipinas. At dito rin po ang mga manufacturers. So, dahil po meron pong tinatawag na
kapirahan dyan. Yan po ang sinasabi na ang Pilipinas, ang pamahalaan ng Pilipinas ay magbibigay na ng malaking pondo para sa mga manufacturers ng Pilipinas upang tayo po ay makagawa na ng mga bagay na gagamitin para sa transportasyon at komunikasyon. So diyan po nakatutok ngayon ang pondo para sa mga manufacturers. At matagal na pong napapabayaan natin ang mga manufacturers natin. Dapat nung una pa ay nabigyan na siya ng pansin. Ang mga do-it-yourself ay darami. Sila ay bubuuin ng ating pamahalaan upang matulungan. At sila ay makagawa pa ng mga magagandang bagay. Kasi sila po yung napakabilis mag-isip. Mga maliliit na bagay na gagawa nila na para sa mga gamit sa bahay, mga gawain sa bahay. At kailangan po talaga sila ay buuin na at bigyan ng plano at pondo para sa maging maayos naman po ang takbo ng buhay ng mga Pilipino na talaga pong masasabi nating mga maliliit na do-it-yourself ay pwede pa itong palakihin, palawakin upang magamit talaga ng mga Pilipino ang mga bagay na pinag-iisipan nila at talagang ginagawa ng pamamaraan upang ang mga mahihirap na bagay ay mapadali. Ang mga Pilipino po talaga ay mahilig sa shortcut. Kaya dapat po talagang tulungan natin ang mga do-it-yourself na ito upang talagang ang pag-shortcut na yan ay maging maayos naman at hindi maging lalo pang magpapahirap sa mga Pilipino. Okay. So napakaganda po ng card na ito sapagkat napakalalim na sinasabi niya. Yung mga nakaraan na napabayaan, mga siyentipiko natin, mga manufacturer natin, ito pong mga tinatawag nating inventor. Naku, napabayaan po yung mga inventor natin. Yan pong mga inventor na yan, mga Pilipino, ay sana ay nung araw pa ay talagang binigyan ng pansin at binigyan ng pondo. Medyo napabayaan po. Sayang ang ating mga inventor, siyentipiko, manufacturer, mga do-it-yourself, kailangan po talagang bigyan na sila ng pansin, ilatag na ang mga kinakailangan nilang tulong at mga budget para naman po ganahan ng ating mga Pilipinong inventor, manufacturer at saka yung mga nag-do-it-yourself po. Sa ngayon po, napakarami na yan. Kung kayo po ay nandito pirmi sa internet, ay sigurado po na nakikita nyo yung mga yan. Ito pong aking ginagawa ay kasamahan din nila na kahit sa maliit na bagay na ginagawa ko ay nakakatulong sa mga kapwa ko Pilipino. Nagkakaroon po sila ng ideya at nagkakaroon sila ng isip na paano ba talaga matutulungan ang mga kapwa Pilipino para maging maayos naman po ang buhay natin. Ito pong ginagawang kong ito ay hindi po pansarili, kundi ito po'y para tulong sa mga kapwa ko Pilipino na magkaroon sila ng bagong pag-iisip at bagong paggalaw para sa taong 2025. Ito po talaga ay kinakailangan kong gawin sapagkat ang mga tao na makakabasa nito at makakarinig nito ay ako po'y nakakatiyak na sila po'y makakaisip din ng magandang gawain. Yung pong galing sa kanilang sarili na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos upang makapagtulong sa kapwa Pilipino at kapwa tao dito sa ating bansa at sa iba pang lugar na naroroon sila. Ako po si Jukri ay talagang nagpapasalamat sa pagsubaybay nyo sa pagbabasa ko ng aking tarot card. Sana po ay ako'y nakatulong kahit papaano sa pagbasa ng aking mga cards. Ito po yung ikapitong pagbabasa at pagpili at pagbabasa ng aking card. Maraming salamat po at magandang araw at magandang taon para sa ating